sa aming mga nagagawang kasalanan. Lord, kami po ay nagpapasalamat na muli dahil dinala mo muli ang aming mga pangyapak sa oras na to, maalaw ng pagsamba sa iyo, Ama namin Diyos. Lord, ang mga wala pa po dito, Panginoon, ipinapanalangin po namin sa iyo, Ama, na maalala ka po nila, Panginoon, sa oras na to ay araw ng pagsamba at sila po ay lalapit sa iyo, Ama, lalo na po, Lord, ang mga nabibigatan, ang mga may problema, Panginoon, na ikaw ang alam namin solusyon, Panginoon, na maisip ka po nila, Ama, ang mga nagpe-prepare pa, Panginoon, maisip po nila, Panginoon, na ikaw po ay naghihintay sa kanilang pagdating at ang mga nanlalamig, Panginoon, ang mga nanlamig sa pananampalataya, Panginoon, ay masusumpungan po nila, Ama, na sila po ay pupunta rito upang sila'y sumamba sa iyo at magbalik loob sa iyo, Panginoon. At Lord, ipinapanalangin din po namin, Ama, na ang aming gawain na ito ay maging matagumpay at matatapos po namin, Panginoon, na madadama ka po namin ng iyong mga banal na Espiritu. At Lord, ipinapanalangin din po namin, Ama, ang bansang Pilipinas. Ipinapanalangin po namin, Ama, na ang bansang Pilipinas ay pagkalooban mo po ng kaligtasan sa mga anumang sakuna at kapahamakan. Sunog, baha, Panginoon, iiwas mo po ang bansang Pilipinas at tulungan mo po ang aming Pangulo, Panginoon, na makaisip ng mga solusyon sa problema ng bansang Pilipinas, lalo na po ang kahirapan, ang mga nasa katungkulan, Panginoon, na ipadama mo po sa kanila, Panginoon, na maisip po nila ang mga kapwa Pilipino na ang para sa mga nahihirapan, Panginoon, ay huwag na nilang kunin at makaramdam sila ng konsensya sa mga ginagawa nilang hindi tama, lalo na po ang mga nasa katungkulan, nasa kanilang mga tungkulin. At Lord, ipinapanalangin po namin muli ang aming Pangulo na magkaroon po ng sariling kaisipan na hindi siya dapat diktahan ng kahit sino, na makadama po siya ng damdaming mga tao na para sa mga mahihirap. At Lord, kayo po ang kikilos sa buhay ng bawat mga nasa katungkulan. Ang kanilang hindi pagkakasundo, hindi pagkakaunawaan, Panginoon, ikaw ang mamagitan at ito po ay matatapos sa pamamagitan na ipapadama mo sa kanilang mga puso at isip. At ipinapanalangin din po namin, Ama, ang music team. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng talino, kaalaman, kagalingan sa pagtugtog ng instrumento. At ipinapanalangin din po namin ang mga umaawit, Panginoon. Ipadama mo po sa kanila iparamdam mo po sa kanila, Panginoon, ang pagkanta na madadama namin lahat na sumasamba sa iyo, Panginoon. Ipapadama mo sa kanila, Panginoon, na yun po ay madadama namin at bibigyan mo po sila, Panginoon, ng banal na Espiritu na sa bawat isa ay bibigyan mo ng galing, sa
galing sa ating Panginoon. Kaya wala pong dapat magmalaki sapagkat maging buhay, hininga po natin ay nagmula sa ating Panginoon. Kaya nararapat lamang na siya ay bigyan ng tayo. Nararapat lamang siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sabi nga po sa banal na aklat, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Sa literal, yes, hindi po natin nakikita ang Diyos sapagat siya ay Espiritu. Kasama po natin siya sa ating mga puso. Saan na tayo naroon, kasama po natin siya. Kaya nga, bakit nga ba pinupuri natin ang Panginoon? Bakit nga ba sinasamba natin ang ating Panginoon? Dahil ba sa mga biyaya? Dahil ba sa mayroong kami? Sasamba po tayo, hindi tayo po. Sasamba po tayo sapagkat siya ay siya nag-iisang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. He brought me a
Kahit kami ay makasalanan, turuan mo po kami ng puso na pagpapakinaw, puso na pagmamahal, puso na pagkunawa, Lord. In Jesus' name. Hindi dahil sa nais kong ibigin ka, dahil sa
Lord, salamat po sa mga pangako mo sa amin, Panginoon. Lord, mananatili sa aming mga puso, mga salita mo, Lord God. Hindi mo kami pababayaan, iiwan man, Panginoon. Saan man kami pupunta ay naroon kayo. Lagi mo kaming sasamahan, Panginoon. Kahit kiniklaim na po namin yan, ang katagumpayan sa buhay po namin, Lord God, nakasama ka po, Lord. Salamat po ng marami, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Na ang message po ni Lord ngayong umaga ay sobrang timing, sobrang napapanahon. Ang topic po niya is, do not lose heart. Huwag kang manghina. Huwag kayong manghina ang loob. Pero po ba manghihina ang loob dito? Amen. Sometimes, opo. Pagpunta natin sa loob ng gawain, sa loob ng church, sa loob ng templo ng ating Panginoon, ang laman ng puso natin, we are expectant na ang Lord may sasabihin sa atin, na ang Lord ay palalakasin tayo. Amen po? Yun ba ang ating inaasahan kay Lord ngayon? Kung yun ang inaasahan natin, yun ang matatanggap natin. Amen po? Sige po, let's all stand up. Basahin po natin ang verse sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, hinango sa NIV, New International Version. Therefore, let's read, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Glory to God. Sa Tagalog po, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unting-unting humihina ang aming katawan, patuloy naman lumalakas ang aming spirito. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundo ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming paghihirap, may hinahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya, hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundo ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Are we blessed? Amen. Ang ganda po ng verse. Let's all bow our heads. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa iyong salita na aming pagsasalungan. God, nawa ang maging laman ng puso ng bawat isa sa amin, ang salita mo ipahalagahan namin, higit pa sa pagkain pang-pisikal. Heavenly Father, kayo pong nakakabatid. Kung meron po sa amin, nawawala na ng pag-asa, pinanghihinaan na ng loob, nawa ang mga salitang aming pagsasalungan, magbigay lakas sa aming lahat. Kayo pong nakakabatid ng laman ng aming mga puso at isipan. Right now, Father, we surrender our lives to you. Kasama po ang iyong lingkod, Panginoon. Sinusuko namin ang buong-buo sa iyo, aming buhay. Dahil alam po namin, kung wala ka, wala kami magagawa. Every word, O God, that will come out sa labi ng iyong lingkod, bigyan mo po ito ng double portion of anointing na magre-rema ang bawat salita na galing sa iyo, Lord, na ilalabas lamang ang aking labi. God, ikaw ang maitaas. Ikaw ang makarangalan sa oras na ito. At minsan pa ang banal na dugo ni Jesus ang maghugas at maglinis ng aming mga kasalanan at karumihan. Dinari mo kaming ganap, O Diyos, sa pamagitan ng pakikipag-isa namin kay Jesus Christ, na kinikilala namin lahat bilang aming Lord, bilang aming Savior. Thank you, Father God. Tagumpay po ang aming inaangkin sa oras na ito.
No distraction, Father God. Holy Spirit, move in our midst. Speak to us individually, Father God. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan po natin ng Diyos na malakas, na malakas, na malakas. Palakpak para kay Lord! Malakas! Hallelujah! Amen. Nakakaupo na po tayo. Ang sabi po sa ating introduction, do not lose heart or do not give up. Do not lose heart. Do not give up. These are words that encourage believers to persevere and stand firm despite physical hardship. Pakisabi mo sa katabi mo, mag-give up ka na ba? Do not give up. Amen po? Amen. Ang salitang do not give up, salitang encouragement yan. Amen? Saan ba tayo mga hindi nag-give up? Huwag mong give up ang pagiging ina ng tahanan. Huwag kang mag-give up sa pagiging ama. Mga estudyante, huwag kayong mag-give up sa pag-aaral. Amen? Mga naghahanap buhay, huwag tayong mag-give up kung saan tayo kumpanya nagtatrabaho. Amen po? Amen. Sa umaga po ito, higit sa lahat, dapat huwag tayong mag-give up sa ating pananampalataya. Amen. Palapakan po natin ng Diyos. Sabi, kailangan bilang mananampalataya, we need to persevere and stand firm despite physical hardship. Nakakapagod, lalo maging nanay. Ang daming labahin, ang daming linisin. Amen? Nakakapagod maging ama. Ang daming kailangan. Tuition fee, pamasahe. Amen? Nakakapagod maging empleyado. Ang daming inuutos ng boss. Di po ba? Pero ang sasabihin pa rin natin, do not give up. Nakakapagod maging estudyante. Laging may exam. May professor pang sobrang terror. Amen? Pero ang Word of God ngayong umaga nagsasabi, huwag tayong panghinaan ng loob. Amen po? God gives us strength in our weakness and He always provides a way for us to endure every hardship we experience. Ang Diyos binibigyan tayo ng lakas. Amen? Sa lahat ng ating kahinaan, nandiyan ang Diyos at lagi siya nagpo-provide ng pamamaraan para makayanan natin ang anumang paghihirap na nararanasan natin. Amen po? Sa Diyos ang gagaling lahat. Kaya sa biyaya lamang ng Diyos, kaya tayo nabubuhay. Amen po? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, napapagod ka na ba? Opo, nakakapagod talaga. Amen po, walang magsasabing hindi nakakapagod. Lalo pag taga rito ka sa lugar natin, bago ka makalabas na pupuntahan mo, pagod ka na, wala ka pa sa trabaho mo. Sobrang traffic. Amen po. Nakakapagod na rin. Manood ng balita. Amen? Amen. Lahat nakikita mo sa kapaligiran, gusto mo nang mapagod talaga at mag-iba. Pero ang sabi ng unang Korinto, chapter 10, verse 13, kailangan maging favorite verse natin ito lahat. Itatak natin ito sa ating mga puso. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng iba. Amen? Tanungin mo sa katabi mo, nawalan ka naman ng pera? Ano ang sagot niya? Yes. Amen? Amen? Lahat ng problema, lahat ng pagsubok na meron tayo, meron din yung iba. Ang Diyos hindi naman personal, hindi katulad ng tao. Amen? Huwag mong iisipin na pag may pagsubok ka, pinapersonal o iniisa ka lang ng Diyos na ikaw lang ang meron yan. Amen? Kung problema mo yung misis mo, problema din ng ibang tatay yung misis nila. Kung problema mo yung husband mo, problema din ng ibang nanay yung husband nila. Amen? Minsan problema mo, sarili mo. Amen? Kasi hindi mo maintindihan kung saan mo dadalhin ang sarili mo at kung ano ang gagawin mo. Amen po? Pinapaliwanag sa atin dito na lahat tayo may pagsubok at walang pagsubok na meron tayo na hindi dinadanas ng iba. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos. Amen? Na hindi
lalagyan lang ng Diyos kung ilang tonelada, ikaw pang tao. Ako pa't ako ang bibigyan ng Diyos ng kaya lang natin. Kasi yung mga truck, pag sinobrahan, masisira. Amen? Ganun din ang tao. Kaya ang pagsuko ng tao ay nasa sarili ng desisyon. Dahil ang Word of God nagsasabi, kaya mo yan. Hindi bibigay ng Diyos ang hindi mo kaya. Baka hindi narinig ng katabi mo, ipulong mo. Kaya mo yan. Amen? Hindi tayo bibigyan ng Diyos ang hindi natin kaya. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok na higit pa. Binrate ka ng boyfriend mo. Binrate ka ng girlfriend mo. Hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Purihin mo ang Diyos kapag binunot sa buhay mo yung taong hindi karapat-dapat sa iyo. Nagpaan natin si Lord. Amen. Amen. May mga bagay, ay trabaho. Inaalis ka ng Diyos yan. Hayaan mo lang. Kasi dadalik ka ng Diyos na mas maganda. Amen. Nagpaan mo natin yung Diyos. May perang nawawala. Perang lumilipad. Nawawala. Hindi mo alam kung bakit. Okay lang yan. Pag pinalitan ng Diyos yan, huwag ka lang magsalita ng masama. Siksik, nililia, Pagpakan natin si Lord. Amen? Kaya kung lumalanas kayo ng pagsubok, gagawa siya, ang Lord, ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Sino gagawa ng paraan? Kaya hindi tayo tatagumpay, tayo gumagawa ng paraan. Amen? Kailangan ng Diyos ang gagawa ng paraan, hindi ikaw, hindi tayo, ako. Sa Diyos natin ipagkatiwala. Why we don't need to be loose heart? Bakit hindi tayo dapat panghinaan ng loob? Isa-isahin natin yung verse. Ngayon lang po natin gagawin ito. Unang verse, 2 Corinthians 4:16 states, therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. This verse emphasizes that even though physical bodies deteriorate, di ba yung katawan? Pagod na pagod. Amen po. Over time, our inner selves are continuously being strengthened and revitalized by God's grace. Pagod na pagod ang katawan. Ang bigat ng pagsubok. Basang-basa ng luha ang unan na tinigaan. Pero pag-gising mo sa umaga, ang sabi ng Diyos. Kung alam niyo yung kanta, sabayan niyo. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Subukin yung kantahin yan. Para pakalalis ito. Pag inawit ko yan, mararamdaman mo, yung sabi dito, yung inner selves natin, patuloy na pinalalakas ng Diyos. Patuloy nire-revitalize ng God yung grace niya sa atin. Amen po. Kaya tayo nahihina, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Amen? Trabaho tayo ng trabaho. Trabaho bahay, mag-opisina pa. Saludo ako sa mga nanay. Na nanay na nagtatrabaho sa office, nanay pa sa bahay. Di ba? Pero never mo silang mariringgan na give up na ako. Mga anak, iiwan ko na kayo. Bahala na kayo sa buhay niyo. Give up na ako. Walang nanay na tayo narinig na sumuko. Meron man ilan lang. At pag nabalitaan mo silang sumuko, yung nilipatan nila, mas madalas, mas pangit pa kaysa sa iniwan nila. Amen po. Kasi po, gusto ng Diyos, magpahinga tayo. Magpahinga tayo sa presence niya. Para kung napapagod na tayo, yung pag-ibig niya
niya na laging sariwa at yung kahabagan niyang hindi natatapos at nagwawakas, maranasan po natin. Amen po? Totoo po yan. Nakakapanghina. Wala po kayong alam, may time po nanghina ako ng sobra. Wala po akong sinabihan kahit sino sa miyembro ng pamilya namin. Ako lang po. Pero nung lumapit ako na lumapit kay Lord, very clear kung narinig ang boses ng Diyos. Anak, hindi mo lang alam, mas marami, mas siksik pa at nag-uumapaw pa ang ipararanas ko sa'yo. Palakpak natin siya. Hindi mo yun mauunawaan kung hindi ka makikipag-usap sa kanya. Kaya sumusuko ang tao, pagod na, ayaw pang magpahinga. Sabi mo sa katabi mo, pahinga din. Ang pahinga ay blessing. Amen? Ang pagpapahinga ay pagpapala. Blessing mo yan. Huwag mo munang tingnan yung mga trabahong bahay. Amen? Huwag mo tapusin yan. Kasi tapusin mo man yung labahin, may maghuhubad uli, meron uli yan. Tapusin mo man yung hugasin, magbuhugas ka, may iinom kakain, meron uli yan. Amen po? Ang alamin natin sa isip at puso natin, kaya pa ba ng katawan ko? Di po ba? So ang Diyos lagi tayong pinalalakas. Amen po? Sabi ng awit 75:26. 73:26. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Amen? Kayo lang ang kailangan ko pagpakailanman. Amen? Awit po niyan. Sana alam ng tayo-Diyos. God is the strength of my heart. Amen? God is the strength of my heart. Don't go in. God is the strength of my heart and my portions forever. Amen? Magpakailanman ang Diyos sa ating lakas. Bitawan mo muna yung gawain. Manalangin ka sa Diyos, mararamdaman mo yung lakas na galing sa Kanya. Kaya nagde-deteriorate man yung ating physical body, yung inner selves natin, palalakasin ng Diyos. Pumalakpak po ang nakakaunawa. 2 Corinthians 4:17 na tayo states, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Yung ating mga magagaang laman na pinagdadaanan, kasi sabi nga ng salita ng Diyos, hindi ka bibigyan, hindi mo kakaya. Momentary troubles, pansamantala lamang. Amen? Nawalan ka ng pera ngayon, hindi mo ba napansin, bukas sa makalawa, meron na uli? Hello! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord! Amen! Nagkasakit ka ngayon, hindi mo ba naramdaman? Ilang araw lang, magaling ka na uli! Palakpakan natin ang Diyos! Kaya ang sabi niya, light and momentary troubles. Pansamantala lang yan. Kaya sabi ng isang anak, wag mo kasing tambayan. Daanan mo lang. Amen? Problema na nga, tinatambayan mo pa, di iyakan iya. Daanan mo lang, kasi bukas tapos na. Amen? Makikita lahat ng Diyos yung ating pinagdadaanan. Amen po? Pag tinambayan mo yung problema, ang mangyayari dyan, malulog ka. Daanan mo lang. Isang araw mararamdaman mo, yung iniiyak mo, tinapos na ng Diyos. Kaya mga kapatid, palakpakan natin ng Diyos. Binigyan ko kayo ng napakagandang sekreto. Pag tayo nanalangin sa ating mga problema, pagkatapos natin manalangin, itulog mo na. Amen. Itulog mo na yan! Narinig na ng Diyos yan! Ang Diyos na ang aayos yan! Amen? Ang wag natin gagawin, nag-pray na tayo, nag-worry pa tayo. Ayaw ni Lord John, kasi lack of faith John, doubting spirit John. Nag-pray ka na, tapos nag-worry ka pa. Ayaw ni Lord John. Once nag-pray na tayo, matulog na tayo pagkatiwala natin sa Diyos. Amen? Minsan ang pinoproblema natin, tao.
Amen? Ang gusto natin, kung ano yung gusto natin sa Kanya, yun ang makikita natin. Amen po? Amen. Ito kasi gusto ko sa iyo. Sweetheart, ganito ka dapat, ganito ka dapat. Anak, ganito ka dapat, ganito ka dapat. Amen? Kapag may bisita po akong dalawang anak, dumating ng paswa, umalis ng 2:30. Masama loob ko, sabi ko, dinalaw ang bilis-bilis na umuwi. Pero kanina, habang nag-worship ako, sabi ni Lord, give thanks. Pasalamat ka, dinalaw ka. Amen? Amen? Minsan kasi binibigyan ka tayo ng pagpapala, umaayaw pa tayo, nagre-reklamo pa tayo kasi may mas gusto tayo. God's ways are higher than our ways. And God's thoughts are higher than our thoughts. Kung yun lang ang ibibigay ng Diyos, yun lang ang tanggapin natin. Gustong makita ng Diyos kung tayo kaya magpasalamat sa kakaunti pa lamang. Kung kaya natin magpasalamat sa kakaunti, bibigyan tayo pagtitiwalaan ng mas marami at mas malaki. Amen? Kung sa kaunti pa lamang reklamador na tayo, paano ba tayo i-bless ni Lord? Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag tayo mag-complain. Huwag tayo magreklamo. Kasi mahal tayo ng Diyos. Pwede pakisabi sa katabi, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen? Amen po? Mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi po, this verse, 2 Corinthians 4:17, this verse provides encouragement for believers facing hardship and trials, reminding them that their current struggles are temporary. Sandali lang yan. Hindi yan magtatagal. Amen? Kung gusto mong matapos yan, matatapos yan, pero baka nasa ilalim ka na ng lupa. Amen po? Amen po? Kasi pag natapos yung problema mo ngayon, may papalit ulit problema. Nabasa niyo na ba yung buhay ng tao? Mga kabataan, ganun din ba? Nabasa niyo na ba? Pag may exam kayo, nakapasa kayo ngayon, di ba sa susunod mag-exam kayo ulit? Amen po? Ang buhay ganun! Walang nakapasan, umiikot, lagi may problema. Pag ayaw mo na, pwede naman yun. Pero darating yung time na kunin ka ni Lord, wala ka ng problema. Amen po? O sino gusto dito nang wala ng problema, kukunin na ni Lord. Taas kamay. Talaga po? Napakalak mag-aapang pa kayo. Kukunin na kayo ni Lord, gusto nyo? Nagkamali lang, Pastora. Alam mo naman ang mga senior, nagkamali ng pandinig. Ang ayaw pang kunin ni Lord, pumalakpak na malakas. Hindi sabihin, kung ayaw mo pang kunin ka ni Lord, handa kang yumakap sa mga problema. Do not give up. Problema lang yan. Narinig ko doon sa isang anak ko, sino ba yun? Hindi ko na matandaan, may nagsabi, si Sarisa yata. Hindi ko matandaan. Pag di ko kaya i-shoot ang bola, bigay mo sa iba. Hindi ka naman shooter eh. Si Lord shooter. Amen? Lord, ipapasok yung bola sa'yo, hindi ko kaya. Ang problema kasi, hindi mo na kaya, ayaw mo pang bitawan. Gusto mo pa bitbitin mo ng bitbitin, tapos iyak ka naman ng iyak. Worry ka naman ng worry. Amen po? Anong nangyayari? Nagkakasakit? Di po ba? Sabi po, the reward of eternal glory in heaven is far more significant and lasting than earthly hardship. This glory is described as exceeding and incomparable. Yung glory daw po, na ibibigay sa atin ni Lord, yung kaluwalhatian at karangalan, pag alis natin dito sa mundo, hindi kayang pantayan itong mga problema ito. At tatandaan po natin, hindi tayo taga rito. Hindi tayo dito mag-stay forever. Kaya yung problema natin dito, maiiwan yan. Yung glory ni Lord, piniprepare tayo doon sa karangalan at kalwalhatian na mararanasan natin sa piling ng Diyos. Naintindihan po ba natin yung tinutulong sa atin? Kung meron tayong mga sacrifices, tingnan na lang natin si Jesus Christ. Kaya napakaganda na ang church, merong cross. Tingnan mo lang yung cross kung saan napako si Jesus. Mararamdaman mo
Si Jesus, anak ng Diyos, nagkatawang tao, hinubad ang pagka-Diyos para tubusin tayo sa kaparusahan ng ating kasalanan. Siya ang napako sa krus. Tapos yung mga kaunting problema na meron tayo, ayaw natin harapin, ipakikibahagi lang natin yan sa sacrifices in Jesus Christ. Amen po? Amen. Alam niyo yung mga trials natin pinagdadaanan, preparation sa atin yan. Para sa glory na mararanasan natin sa piling ng ating Ama sa langit. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Sabi po sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 2, 4 NIV. Mga kapatid, magdala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sa spiritual mo lang maririnig yan. Pag sinabi mo sa word, sa mga tao sa labas na hindi nakakaunawa, ano? Magagalak pa ako, may pagsubok na nga ako. Di ba? Pero pagdating sa spiritual nating kalagayan, ang sabi ng Biblia, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng mga pagsubok. Verse 3 ang sabi, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Amen? Kaya, verse 4 ang sabi, tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Kaya pinagtitiis sa atin para maging ganap tayo. Amen po? Kasi hanggat hindi tayo ganap, hindi tayo makakaharap sa Diyos ng ganap din dahil mayroong pagkukulang. Amen po? Kaya rejoice! Sino dito ang may pagsubok nagre-rejoice? Amen! Pag may pagsubok ka din, hindi mo na ako dadala sa church. Ang dami kong pagsubok. Naku kapatid, pag marami kang pagsubok, lalo kang dumalo sa church. Amen? Diyan mo masusumpungan ang kapahingahan. Diyan mo maririnig ang tinig ng Diyos na magsasabi sa iyo, anak, pansamantala lamang yan. Para yan sa iyong ikalalago ng pananampalataya. Sino yung lumago dito sa pananampalataya dahil sa mga trials? Amen! Dito ba? Dito ba? Pinalalago tayo sa mga trials na dinadaanan natin. Palakpakan natin si Lord. Masagana sa biyaya. Masagana sa pagsubok na nandiyan ang pagpapala. Sabi ng isang pastor, what is the difference ng isang mananampalataya may pagsubok at isang hindi mananampalataya may pagsubok? Di po ba? Dati tayong unbeliever. May pagsubok tayo. Tama? Ngayon, believer ka na. Ba't gano'n? May pagsubok pa rin. Pinakikita ng Diyos ang pagkakaiba. Sino dito mananampalataya ang kahit may pagsubok, kayang umiti? Amen! Di ba yung pagkakaiba? Ang may pagsubok na wala sa Panginoon, nakabusalot ang mukha. Hindi yan makakausap. Amen? Sino yung magsasalapin siya, nakikita niya, mas bata siya ngayon kaysa nung unbeliever pa siya. O diba? Hindi kumakanta ang nasa Panginoon kahit may pagsubok. Dahil alam mo, sa pagsubok na meron ka, asama mo ang Diyos. Amen? Dumaan man sa apoy, di ako masusunod. Dumaan man sa ilog, di ako malulunod. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Ang dami ng kanta, dito ba? Dumadaan ka ba sa pagsubok? Sayawan mo na siya. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Sabi ni Satanas, uy, ano ba ito? Ang dami ko nang ginawa. Sumasayaw pa. Amen? Di mo ba? Di ba? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. O di ba? Lalayo si Satan. Sasabihin ni Satanas, hala, hindi ko ito kayang itumba. Amen po? Amen? Yun ang pagkakaiba. Ang wala sa Panginoon sinusubok, walang lakas. Amen? Lugmok na lugmok. Kaya kapag ikaw sinusubok, alam mo, nasa Panginoon ka na. Sabi ng isang preaching, maulit ko sana ulit, we are not fighting to have victory. Hindi tayo lumalaban para maging matagumpay. Because we are in the situation and position of being victorious.
Because Jesus Christ won it all in the cross of Calvary. Mananagumpay na tayo! Hindi tayo malaman para magtagumpay kasi nasa posisyon na tayo na panalo na tayo! Amen? Hindi ka magpaglikod, hindi ka magpakashoot! Champion ka na kay Lord! Amen? Dahil pinaladunan na, Jesus Christ won it all in the cross of Calvary. Lagi natin tatandaan, it is finished. Amen? Tapos na! Victorious na ang mga believer na nananampalataya kay Jesus. Kaya hindi tayo malaban para maging mananagumpay. Kasi tagumpay na tayo. Amen po? Amen? Number 3. 2 Corinthians 4:18 states, so we fix our eyes on what is not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. I-focus natin yung mga mata natin sa mga bagay na hindi natin nakikita. That is faith, di ba? Live by faith. Faith means hindi pa nangyayari, pero naniniwala kang mangyayari. Because God is good, God is sovereign, God is amazing, God is wonderful, God is powerful, God is beautiful, beyond description. Amen? Kaya alam mo mangyayari. Dahil nandyan yung faith mo. Amen? Kaya titingin ka sa bagay na hindi mo pa nakikita by faith. Kasi yung nakikita natin, temporary lang, pansamantala lang. Pag alis natin sa mundo, tatandaan natin, kahit isang butong pakwan, wala tayong dala. Amen? Kahit isang singsing na iniingatan natin, hindi natin madadala. Amen po? Kaya ang mahalaga natin pagtuunan yung mga bagay na makalangit. Invest things that is heavenly and not worldly. Eh, Pastor, paano pinayayaman ako? Well and good! Pinayayaman ka ni Lord. Pinadadaan sa ni Lord sa kamay mo ang pagpapala para magamit ka. Lalong-lalo na sa kingdom ng Diyos. Sa God's kingdom. Amen po? Gusto ng Diyos yun. Sino dito mananampalataya, Kristiyano siya, gusto niya yumaman. Amen? Hindi dapat ituro na hindi pwedeng yumaman ang Kristiyano. Dapat mag-is lang mahirap. Hindi. Meron din mga Kristiyano pinipili ng Diyos na pagyamanin. Kasi ang puso nila ready to give. Amen? It is better to give than to receive ang puso nila. Kaya sa kanila padadaanin ang pagpapala. Pag nakita ng Diyos na pwede tayong pagtiwalaan ng malaki at ibabahagi at ibabalik natin ang para sa Diyos, pagpapalain na tayo. Amen po? Paniwalaan natin ang banal na kasulatan. Yung sinabi dito magaganap. Amen? Malakay 3:10, paborito natin yan. Dali natin na ikapo sa kanyang templo. Subukan ninyo ako, kundi buksan ko ang durungan ng langit at ibuhos ko ang pagpapala. So marami pang hindi sumusubok. Marami pang natatakot. Amen po? Pero subukan natin ng Diyos. Subukan natin siya. Walang mawawala. Dahil sumusubok naman tayo sa ibang bagay. Di mo ba? Nagninegosyo nga yung iba. Di mo ba? Sumusubok. Subukan natin ng Diyos. Bubuksan niya ang durungawan ng langit para ibuhos ang pagpapala sa atin. Palapakan po natin ng Diyos. Sabi po, this verse encourages focusing on the eternal and spiritual aspects of life rather than temporary and physical things we see around us. It highlights the fading nature of the visible world and the lasting nature of the unseen world. Ang mundo, nagpe-fade. Amen? Kahit nga mga mukha natin, dito ba? Nag-fade na, no? Dati ang gaganda, di ba? Yung batang-bata, nag-fade, di ba? Pero ang mga makalangit na ating ini-invest o ating pinagtutunan, hindi po yan mababaliwala. Hindi yan nagde-depreciate ng katulad ng mga gandang kotse, bahay, nabubulok, di po ba? Damit, pag bili mo ang ganda-ganda, nung laban mo, kumupas na, hindi mo na uli maisuot. Amen po? Pero yung mga makalangit na bagay, hindi nag-fade. Amen? Pagharap natin sa Diyos, yung dala-dala natin. Amen po? Kung ano yung ating investment
sa mga heavenly things. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Kaya pag lagi tayo nakastingin sa bagay sa mundo na wala tayo, manunukot tayo. Pero tingnan natin ang buhay natin. If we have Jesus in our lives, we have everything. Alam mo ba yun? Sabi mo sa katabi mo, meron kang lahat ng bagay kapag nasa iyo si Jesus. Amen? Naintindihan po ba natin yun? Kaya lang, hihingi ka! Ang kumakanto, pinagbubuksan! Ang humihingi, binibigyan! Amen? Ang mahanap sa Diyos, makakasumpong sa Diyos. Hindi ka pala humihingi, sabi ng Biblia. Hindi ka pala humihingi. Paano kang bibigyan? Ang inihintay natin yung mga nag-iikot na nag-aalok sa iba't ibang produkto, Shopee, Lazada, kung ano-ano, dito pa. Amen po? Humingi tayo sa Diyos. Sabi ng Bible, kaya kitang pasaganain sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan. Amen? Dahil gusto ko magkaroon ka ng pagkakataon sa pagkakawang gawa. Amen? Pasasaganain tayo ng Diyos para makapagkawang gawa po tayo. Dahil gusto ng Diyos marami magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa ating verse, Colossians 3:1-2, NIV, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Amen? Binuhay ka bang muli kasama ni Kristo? Na-born again ka ba? Natanggapin mo si Jesus Christ? Kaya sikapin ninyo makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sikapin daw natin makamtan yung mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Alam niyo po ba pag tayo kinuha nito? Kung saan nakaupo si Jesus, kahiliran na tayo. Amen? Yung sinasabing glory na hindi kaya mapantayan ng mga pagsubok dito sa mundo. Hallelujah. Doon ninyo ituon. Verse 2. Ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Amen po. So, ano po ang gagawin natin? May pagsubok tayo ngayon. Mag-pray. Pagkatiwala sa Diyos. Ituon natin ang ating isip sa Panginoon na ang Diyos powerful. Siya ang nakakaalam ng ating pinagdadaanan. Siya ang magbibigay ng kaparaanan para tayo makaligtas sa lahat ng ating mga pagsubok na meron tayo. Naliwanag ko ba yun? Kasi pag pinagdaanan natin at pinagtiisan yan, hindi raw yan maikukumpara sa glory, sa kalwalatian na dadanasin natin pagdating ng takdang panahon. Sabi mo sa katabi mo, sis, don't give up. See you in heaven. Huwag mo na ngayon. See you pa lang. Amen. O, palapakan natin si Lord. Amen. See you in heaven. Sabi po sa conclusion, the message to not lose heart is applicable in various aspects of life. So, totoo lang po yung mga hindi Kristiyano, tumataya po sila sa loto. Tama? Sana wala pong tumataya na dito. Kaya sila tumataya, hindi sila nag-give up na mananalo sila. Tama? Kaya sabi, yung don't give up, pwedeng i-apply sa iba't ibang aspeto ng buhay. Amen po? Di ba minsan may gusto tayo marating? Amen? Hindi tayo titigil. Hello guys. O di ba? Mga hello guys dyan, mga opacals dyan. Bakit tayo nagpupursige? Hindi tayo nag-give up? Kasi hindi gusto tayo marating. Di ba? Amen po? Kasi alam natin, pag may gusto tayo, nangarap tayo, with God, all things are possible. Kaya pwede mo siyang i-apply sa lahat ng aspeto. Estudyante ka. Nag-aral ka ngayon, sunod na taon, walang pang paaral ang magulang, nagtrabaho ka muna. Nag-aral ka uli, hindi ka nag-give up. Meron na kakagraduate, 40 years old na, 45, doon pa lang nag-graduate ng college. Amen? Hindi kasi siya nag-give up. Mga magulang, taas kamay. May mga
quitter never wins. Winner never quits. Amen? Ang mananagumpay, hindi umaatras. Ang umaatras at nag-give up, hindi nagtatagumpay. Palakpakan po natin si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po, it reminds us not to be discouraged by present hardship. Huwag tayong ma-discourage. Please lang po. Pag nagkwento yung mga tao galing sa mga paghihirap, matutulala ka na lang, hindi sila nag-give up, pero lahat ng pinagdaanan is napagtagumpayan. Amen? Kaya kailangan focus lang tayo sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Yung mga earthly problems natin, sabi the passage highlights that temporary earthly troubles are preparing believers for a greater glory. Ano ba gusto natin? Dito tayo magtagumpay sa mundo, tapos di tayo sa langit pupunta? O ang daming pagsubok at pagtitiis sa mundo, sa langit naman tayo pupunta. Di ba mas maganda yun? Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen po. Tatlong verse po ating closing verse. Sabi po sa Roma 8:18. Sabay-sabay po tayo magbasa. Para sa akin, basahin na malakas, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Amen. Hindi ka man nagkamal ng maraming salapi dito sa lupa. Hindi ka naman nakaranas ng mga magagandang sasakyan o magagandang bahay. Sa langit, nakahanda na ang silid na ating titirhan. Amen? Hindi kayang pantayan. Lagi po natin tatandaan yun. Yung nakahanda ng pagpapala sa ating sapili ng ating Panginoon. Dalawang verse po yung end times. Sabi po, sa mga huling araw, di ba? Daranas ang tao ng matitinding pagsubok. Ano sabi ng Mateo 24:13? Huwag kayong, Mateo 24:13. Ngunit, malakas isigaw natin. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. So, pag tayo nag-give up, hindi tayo nanatiling tapat. Yan po. Sino ba ang maliligtas? Yung nanatiling tapat hanggang wakas. Next verse, Revelation, Pahayag. Yan po ay book na pang-end times po yan. Kailangan alam natin yan. Huwag kayo, tanongin mo muna yung katabi mo, natatakot ka? Sabi nga simple lang, opo. Huwag kayo matatakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Di ba dami na nagtipreach? May pera ka nga, hindi ka makakabili. Pag wala kang, tatak. Di ba? Na 666. Di ba? Sabi, huwag kang matatakot. Ito po ay mensahe ng Diyos sa isang church. Esmirna, ang tanda ko po. Na may message nito. Sabi na, tandaan ninyo. Ipapabilang ko ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Sa mga darating na panahon, sa huling panahon, magaganap po yan. Daranas kayo ng pag-usig sa loob ng 10 taon, 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gaganti palaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Napakalatin si Lord. Anong hamon? Manatiling tapat hanggang kamatayan. Amen po. Si Elisha, yung inaaral natin sa prayer discipleship. Meron siyang matindi at malubang karamdaman, pero may dumating na dumalaw sa kanya isang hari. Hanggang sa huling hininga ni Elisha, nagpagamit siya sa Diyos. Napakasarap na hanggang sa huling hininga mo, gumigitara ka pa niyo, nagpapaawit ka pa. Di ba? Hanggang sa huling hininga natin, sineshare natin ang salvation sa iba. Amen? Kasi yun lang po ang pwede natin magawa. Uulitin ko po, ang mga pagsubok na meron tayo, hindi yan mawawala. Pero ang Diyos lagi nandyan para tulungan tayo.
Para malampasan natin yan. Amen po? Iba't iba. May karamdaman, may sa pera, may sa tao, hindi maayos ang mga kasambahay. Lahat tayo dumadaan dyan. Walang hindi sinusubok. Kasi yun ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Tayo po lahat ay tumulo. Sige po, awitin po natin yung mananatili. At iparamdam po natin sa Diyos na mananatili tayo sa Kanya. Kahit magkaroon ng ulos, magkaroon ng bagyo ang ating buhay. We are confident, declaring, we will stand firm and we will be still and know. Sabi niya, still and be still and know that I am your God. Be still and know that I am your God. Manatili lang tayo at magtiwala sa Diyos. Kung ano man ang pagsubok na meron ka ngayon, daanan mo lang yan, ipanalangin, stay sa presence ni Lord, at ang Diyos ang datayong tulungan, ang Diyos ang datayong ipagtagumpay sa anumang laban ng buhay. Rejoice, magalak, kapag ang bawat isa dito narito ay tumaranas ng mga pagsubok. Ida ng mga nasa online, anumang pagsubok ang meron tayo, lead it to God. God deserves the praises and worship of His people. Karapat-dapat lamang natin purihin sa bahil ng Diyos. Awitan po natin siya ng goodness of Christ. Lord, narito po yung mga anak sa kabutihan mo at katapatan sa amin. Gusto ka namin awitan, purihin at sambahin. Palakasin mo po ang bawat isang narito. May iba't iba po kaming laban ng buhay. May iba't iba po kaming pinagdaraanan. God, speak to us. Speak to us individually, Father. Father God, speak to us. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Pour out your presence. Sirababakaya, sikarababahani. Urabababasya, darababakaya, sikarababahani. Hallelujah. You, Lord. For your mercy never fails me. All my days. Lord, salamat. Lahat ng araw ng buhay namin, sa iyo namin pinagkakatiwala. Yes, Lord. Mula sa aming pag-isip, Panginoon. Mula sa aming
pinalalakas mo kami at pinatatatag mo kami. Hindi kayang ikumpara ang glory, kalwalatian at karangalan na dadanasin namin sa takdang panahon. Hindi kayang ikumpara sa paghihirap na aming dadanasin sa mundo. Salamat Ama sa iyong mga salita. Pagpapala ang aking panalangin sa bawat isa. Nawa o Diyos, makaabot ang mensahe ito sa mga taong nangangailangan ng lakas na nagmumula sa iyo. To God be the glory. This is our prayer. In Jesus' name. Everybody shout, Amen! Hallelujah. Buksan po natin ang ating Biblia sa Exodus 25, 1-2 po. Sabi ko dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israel na maghandog sila ng kaloob sa akin at tatanggapin mo ang buong pusong ihahandog nila. So, nung panahon po na yun, sinabi ni Lord kay Moises na tanggapin. So, yung panahon na yun, puro mga ating tortilla, mga may sinabi, pakibasa na lang po, basahin na lang po natin, Exodus 25, na may sinabi doon na literal kung ano yung mga ihahandog, like mga tila, tela, lino, mga ganitong po, tanso, yung po yung time na yun. Pero sa panahon natin ngayon, ang hinihiling lang ng Diyos, yung puso natin mapagbigay. So yung puso po natin na talagang alam natin na Lord, ihahandog ko to kasi mahal kita. Hindi napipilitan lamang, hindi din po dahil sinabi. Pero yung kagalakan sa ating puso, yun po yung dapat lagi natin suriin. Na lagi tayo magbigay ng may joyful heart. At lagi po tayo magpasalamat. Sabi nga po kanina, di ba? Gusto po ba natin may anihin tayo? So, ito po yung time na magtanim tayo sa lahat ng gawain ng Panginoon. Magtanim tayo ng buong puso at araw-balang araw, alam natin na may kaanihin tayo at alam natin na ang Diyos sasamahan tayo sa bawat problema natin at sa bawat hinaharap natin. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. God, maraming salamat, Lord. Sa hapong ito, ay sa umagang ito, Panginoon. God, i-bless mo, O Lord God, ang aming mga ikapo, O Lord God, ang aming mga tithes and offering, Panginoon. God, maghaling ka po, O Lord God. Lord, namin mo po kami bigyan ng pusong may galak, O Lord God, sa pagkakaloob sa iyo, Panginoon. Tulungan mo, O Lord God, ang bawat isa'y matuto, O Lord God, sa mga tithes, O Lord God. Tulungan mo kami, O Lord God, na yung willingness namin, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang nararapat, Panginoon. At Lord, tulungan mo din po, O Lord God, ang mahawak, O Lord God, ng aming mga aming tithes and offering, Panginoon. Ikaw, bumilos, i-bless mo, O Lord God, ang aming buong pamilya, Panginoon. At Lord, ang lahat po, O Lord God, na mapupuntahan ng tithes and offering, Panginoon, ay Lord, alam natin for your glory and honor, Lord, para sa iyo, Panginoon. God, maraming po salamat. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Langit, dakilang Diyos, aming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Kami pinagpupurit ng pagpasalamat, minsan pa, pinagtagumpay mo, O Diyos, sa aming gawain. Dalangin po namin ang buong sanlinggo na aming kakarapin, Father God. Dinideklara po namin lahat, kayo po ang aming great provider, O Diyos. Kayo po magbibigay sa amin ng divine protection, divine intervention, divine healing sa lahat ng may sakit at karamdaman. Father God, alam po namin, hindi niyo po kami pababayaan. Hindi niyo po kami iiwanan. Alam po namin, O Diyos, you are a promise keeper, God. Nawa ang bawat isang narito, manatili kami sa iyo. Huwag kaming mag-give up. Pinili mo na kami. Inalis mo na kami sa kadiliman. Nilipat mo na kami sa liwanag sa pamamahala ng iyong anak na si Jesus. Kaya magpatuloy po kami. Whatever it takes, whatever hardship and troubles, alam po namin, O Diyos, pagkasama ka namin, magiging mana na lumpay po kami. Itaas po natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalataya na matatag at matibay mula sa ating Diyos na masalangit. Tanggapin ang bawat isang pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isang kapayapaang hindi kayang malirik at ang pakikisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace.
Shalom, shalom, brothers and sisters. Humayon tayo mapayapa, taglayin natin ang kapangyarihan ng Diyos na maibahagi natin sa lahat ng tao hindi pa mananampalataya ang kaligtasan at pag-ibig ng Diyos. To God be the glory. This is our prayer. In Jesus' mighty name, everybody shout, Amen and Amen. God bless you all. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. And though I'm weak and